sa iyo. Sa pagninilay natin sa mga pagbasa sa araw na ito, mapapansin natin ang isang pagkilos na maaari natin ituring na buod ng buhay natin bilang mga alagad ng ating Panginoong Hesus. Ito ay ang pagkilos mula sa kapanatagan ng yakap ng Diyos patungo sa nakapagpapabagong pagyakap sa krus na siya namang nagbibigay daan sa isang misyong puspos ng mapayapang pananalig sa Diyos. Una, binibigyan tayo ni Propeta Isaías sa unang pagbasa na isang kahali-halinang larawan ng Diyos. Ang Diyos na yumayakap sa atin, katulad ng isang inang yumayakap sa kanyang sanggol. Sinasabi sa atin ng larawang ito na bago tayo sinugo ay niyayakap, inaaruga, binubuhat muna tayo ng Diyos. Inaalagaan tayo ng Diyos na siya nagpapanumbalik at nagpapalakas sa atin. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi para rin sa mga taong paglilingkuran natin. Pinadadaloy sa atin, unang-una, ang kapayapaan na nanggagaling sa Diyos. Sa katahimikan ng ating pananalangin, sa Eucharistia ating ipinagdiriwang, at sa awang binabahaginan natin, nakakatakbo natin ang Diyos na umaaruga, nagpapanibago, at naghahanda sa atin sa isang misyon. Subalit pansinin ninyo na mula sa lugar ng katiwasayang ito, sa yakap ng ating Panginoon, dinadala naman tayo sa krus. Sabi nga ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, sa krus lamang ng ating Panginoong Jesucristo ang siya kong ipinagmamapuri, kung saan ako ay ipinakuna sa sanlibutan. Ang krus ay ang tatak ng pagiging alagad ni Jesus. Tatandaan niya, ang krus ay tatak ng pagiging alagad ni Jesus. Ang mga pilat ng sugat ni Kristo na tinataglay ko sa aking katawan, ang siyang nagpapakilala ako ay alipin niya. Ito ang sinabi ni Apostol San Pablo. Kaya, kung hindi nagtataglay ang ating katawan o ang ating buhay ng anumang pilat ng mga sugat ng ating Panginoong Hesus, mag-isip-isip ka. Kasi hindi mo tinataglay ang palatandaan ng pagiging alipin ng Panginoon. Inaayon tayo sa anyo
ni Kristo nakapako sa krus. Dapat taglayin natin sa ating katawan at sa ating mga buhay ang mga palatandaan ng pag-ibig na nag-aalay ng sarili. Ang mga pilat na yan, scars. Ang mga pilat na yan ng sugat ng ating Panginoong Jesus ay matatawag natin love scars. Mga pilat ng pag-ibig. Katulad ito ng mga pilat ng mga sundalo kapag sila ay nasugatan sa pakikipagdigma. Hindi kinakaya ng mga sundalo ang mga peklat nila sa katawan. Dahil ang mga peklat na ito ay nagpatunay kung ilang beses sila nasugatan sa kanilang pakikipaglaban para sa bayan. Ganun din naman, ang mga pilat ng sugat ni Kristo na nakatatak sa ating katawan at sa ating mga buhay ay mga palatandaan ng pakikipagdigma natin sa ngalan ng pag-ibig. Pag-ibig na pinaglaban. Pag-ibig na hindi isinuko. Okay? Pag-ibig na pinaglaban, pag-ibig na hindi isinuko. Yan ang mga sugat ni Kristo na dapat ay nakikita din sa ating pagkatao at sa ating mga buhay. Sa pagkakakilanlan natin sa krus ni Kristo, matatagpuan ang pinakamalalim na kahulugan ng pagiging Kristiyano natin. Hindi sa palakpak o pagsang-ayon ng mga tao matatagpuan ang kaligayahan, kundi sa pagiging tapat kay Kristo na buong-buo na nag-alay ng kanyang sarili para sa lahat. At tingnan nito mula sa yakap at kanlungan ng Ama sa unang pagbasa, patungo sa yakap ng krus sa ikalawang pagbasa, dumadako tayo ngayon sa ikatlo, ang mabuting balita. Katulad ng 72 alagad sa mabuting balita, sinusubo tayo sa isang misyon. Sinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad, hindi taglay ang baluti o armor, o kaya naman katanyagan at kayamanan. Walang ibang dala kundi ang kapayapaan. Ang sabi nga ng ating Panginoon, huwag kayo magdala ng lukmutan, supot o panyapa. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian ninuman. Pero sa pagpasok ninyo sa anumang tahanan, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. So noong sinugo ng Panginoon ang kanyang mga alagad, wala siyang
siyang pinadala sa kanila na anuman. Okay? Walang anumang ipinadala sa kanila. Walang supot, walang pera, walang damit, walang tungkod. Isa lang ang pinadala niya. Ano yun? Baunin ninyo ang kapayapaan. Baunin ninyo ang kapayapaan. Saan manggagaling ang kapayapaan na baon-baon ng mga alagad sa kanilang misyon? Ito ay manggagaling sa krus ng ating Panginoong Jesus. Yun nga yung sinabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa. Ang sabi niya ay, wala mo ng mata na matanda. Ang sabi niya ay, hindi malaga, ang sabi niya ay, ang malagay ang pagiging bagong nilalang sa lahat ng namumuhay ayon sa tuntunin ito. Anong tuntunin? Yung tuntunin ng krus at sa mga nanatiling tapat na bayan ng Diyos, naway sumakanila ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos. Paano daw mapapasa iyo ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos? Ang sabi ni Apostol San Pablo, ang krus lamang ng Panginoong Jesus ang siya kong pinagmamahuli, sapagkat sa pamagitan ng kanyang krus ang sanlibutan patay na para sa akin at ako'y patay na para sa sanlibutan. Okay? So, yung huwag kayo magdala ng lungkutan, huwag kayo magdala ng anuman. Okay? Ito'y palatandaan ng kamatayan. Ako'y patay na sa sanlibutan. At ang sanlibutan ay patay na para sa akin. Pero sa kamatayan niyan sa krus, okay, doon ang gagaling ang pagpapala at ang kapayapaan. Tandaan ninyo, kapag ang isang alagad ay natatatakhan ng mga pila ng sugat ng ating Panginoon, madali para sa Kanya ang tumanggap ng kapayapaan at pagpapala mula sa Diyos. Kaya mayroon siyang kapayapaan na maibibigay sa mga pinupuntahan niya. Sabi nga niya, sabihin ninyo sa pagpasok sa anumang bahay, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. At kapag mayroong karapat-dapat sa kapayapaan iyan, mananatili ito sa kanila. Ngayon, paano magiging karapat-dapat sa kapayapaan ang nasa bahay? Ang sagot, pareho din. Ang kanyang buhay ay dapat nakaayon din sa nakapakong Kristo sa krus. Kapag taglay niya ang pila ng sugat ni Kristo, kapag siya ay nagtataglay ng mga pila ng sugat ng pag-ibig at pagbibigay ng sarili, mananatili sa Kanya ang kapayapaan hatid ng alagad ni Kristo. Pero kung walang karapat-dapat, ito'y babalik muli sa alagad na bumabati sa kanila. Okay? So kahit na tayo'y
isugo para mga tupa sa gitna ng mga asong gubat, ang lakas natin ay nagmumula sa kaalamang nakasulat na sa langit ang ating mga pangalan. Ang tagumpay ng ating paglilingkod ay hindi sinusukat ayon sa makamundong pamantayan ng tagumpay at kasikatan, kundi ayon sa pakikiisa natin sa buhay ng Diyos at sa kagalakan ng paghahatid natin ng kapayapaan sa isa't isa. Okay? So, paano mo masusukat? Halimbawa, paano mo masusukat kung matagumpay nga sa pangangaral ng salita ng Diyos ang isang alagad ng ating Panginoon? Hindi mo ito masusukat sa dami ng kanyang tagahanga. Hindi mo ito masusukat sa dami ng mga donasyong natatanggap niya. Okay? Saan ito nasusukat? Nasusukat ang tagumpay ng kanyang pangangaral sa katapatan ng kanyang buhay. Katapatan niya sa anyo ni Kristo nakapako sa krus. Ito din ay nasusukat sa kagalakan ng kanyang tinataglay kapag naghahatid siya sa iba ng kapayapaan ng Panginoon. Sabi ni Kristo huwag kayong matuwa kasi sumusunod sa sumusuko sa inyo maging ang mga demonyo. Matuwa kayo kapag ang inyong mga pangalan ay nakatala sa langit. Kailan matatala ang pangalan mo sa langit? Kapag tinataglay mo sa iyong katawan at sa iyong buhay ang mga balak, ang mga pilak ng mga sugat ng Panginoon. So yun ang tanong. Okay? Nasaktan ka na ba dahil ikaw ay nagmahal? Nasaktan ka na ba dahil ikaw ay naglingkod? Tandaan nyo, mga pilat yan, ha? Mga pilat yan ng sugat ni Kristo. Huwag mong ikakahiya ang mga pilat na yan. Okay? Huwag mong ikakahiya. Kasi may iba, ay nasaktan na ako Ayoko nang masaktan uli. Ayoko nang umibig uli. Ayoko nang masaktan. Yung mga sundalo na pag naghilo ng sugat, laban uli. Doon mo makikita akapang yung sundalo. Kapag minsan lang siya nasugat, ayoko na. Regard na ako, out of service na lang ako. Ayoko na. Paano mo makapatunayan kay Kristo na minamahal mo siya kung wala kang pila na may papakita sa Kanya? Kaya nga lang Diyos, hindi ko pag tayo ay namatay at umarap na tayo sa Panginoon, magbibilangan tayo ng pila sa katawan. Okay? Magbibilangan tayo ng pila sa katawan. Pag masyado kang makinis, naku, matakot ka na. Sabihin doon, hindi ka nasaktan. Okay? Pag masyado
masyado kang makinis, matakot ka. Nakakatakot ang sundalo masyadong makinis. Ibig sabihin nun, nandun lang siya sa opisina. Kailanman hindi siya nasabak sa labanan. Nag-get niyo? Get? Okay? Ang mga taong successful sa pagdimisyon ay ang mga taong nasaktan. Ang tawag nga ni Henry Nouwen dyan they are wounded healers. You cannot heal if you are not wounded. Kasi kung wala kang sugat, hindi ka wounded, apply ka na apply ng gamot, kung wala kang pakialam, kung hindi mahapdi. Okay? Yung mga tao, di ba? Sakit-sakit kung walang kung masakit yan, napagdaan ko din yan eh. Please lang. Okay na yun. Ha? Iba yun, di ba? Iba yung kapag halimbawa, yung naglilinis ng sugat mo, alam niya kung gaano masakit kasi siya mismo naranasan niya yun. Sugat, kaya gusto yun mga pilat ng mga sugat. Gusto yun. Sa araw na ito, ang araw na ito ay magbigay sana sa atin ng biyayang mamuhay ayon sa ritmong ito. Tandaan yung ritmo ha? Ang ritmo mula sa pamamahinga sa piling ng Diyos patungo sa pag-aayon ng ating pamumuhay sa krus ng Panginoon at magwawakas sa paghahayong taglay ang katiyakan, ang kapayapaan ay hindi galing sa ating sarili, kundi galing sa Diyos. Kapag nasundan mo yung ritmo na yan, okay? Yung ritmo, simula sa ikaw ay niyayakap ng Diyos. Patungo sa inaayon ng krus ang iyong buhay sa anyo ni Kristo nakapato sa krus at magwawakas sa paghahatid ng kapayapaan sa lahat ng tao. Kapag nasundan mo ang ritmo na yan, alam mo, ikaw ay tunay na alagad ni Jesus. Sabi ng Panginoon, magalang kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang pangalan nito. Ave Maria Purísima,